Nandito na naman tayo sa River Ranch, pare. Baka nagtataka kayo kung bakit kami paulit-ulit dito sa River Ranch. Ay, diba? bakit paulit-ulit kayo dito sa River Ranch? Kasi sa totoo lang, malapit dito, pre. Malapit dito. Madaling puntahan, kayang puntahan ng 4x2. Katabing-katabi mo yung river and yung ranch. Di ko alam pero nandyan yun, di ba? Nandyan yun. Pero yun nga, andito naman tayo kasi ito yung pinaka-mabilis na getaway namin. Sa ingay ng Maynila, di ba? Teka lang. Oh. Parang, kilala mo yan? Ay, oo, kilala ko to. Ay, grabe oh. Sir! Sir! Ay, pogi mo, sir ah. CEO ay kasama namin dito. Wala lang, nanginain lang, gano'n, di ba? Face value. Yun yung sabi ko sa kanya, yun yung idadagdag niya dito, face value. Yun yung ambag niya dito Oo, ngayon. diba? Oo, oo. Malapit din, no? Andito tayo ngayon para magluto. Kasi tuwing pupunta kami dito sa River Ranch. Nagluluto tayo. Siyempre, pero bukod dyan, binibigyan kami ng buko. Di ba? Kahit wala naman sa amin ni isa, ang may tulo. Alam mo yun? Hoy! Oh, Wag yun! bakit? Meron ba? Wag yun! Tide ang panggamot doon. Tide ba? Oo. Tide buka, sabay. Oh, mas mabula, mas masarap, di ba? Pero na-appreciate namin yun. Maraming salamat, Sir Justin and Sir Jason, sa pagbibigay ng buko sa amin. So, napaisip kami, ano ba lulutuin natin pagpunta natin sa River Ranch? Hotdog. Wagyu. Hotdog, yun na naman. Hotdog na naman. Ayun yun ang Tanay crab. Alaskan Tanay crab. Ay, Tanay king crab. Isip na, ano ba lulutuin namin? Laging may buko. Tapos sinihigop lang namin as kinakain ng laman. Ano pa ba ang mga ulam na pwedeng lagyan ng buko, pare? Ano? Alaskan king crab. With coconut, no? With coconut. Hindi, kasi usually, ang nilalagyan lang natin ng buko, binakol. Sarap yan. Sarap yan. Sarap higupin ng binakol talaga, di ba? Paggabi, di ba? Oo. So, doon tayo magsisimula sa binakol. Ano ba ang maidadagdag ng buko sa isang dish? Ang binakol, medyo similar yan doon sa tinola. Di ba? Medyo similar siya sa tinola. So, ano ang meron ng binakol na wala ang tinola? Tamis. Tamis. Pare, medyo manamis-tamis yung sabaw niya kasi ang isasabaw mo sa binakol ay yung sabaw mismo ng bagong biyak na buko. Di ba? Ang sarap nito. Sige, tuloy mo. Tuloy mo. Mas puro tabo ko, why not? Coconut. So, naghanap kami ng mga dishes na pwede pa nating patamisin ng konti. Isa pa, meron akong recollection from my past experience from years back. Meron akong nakainan na restaurant sa loob ng Quezon Memorial Circle, pare. Ang pangalan ata ng restaurant, hindi ko na maalala eh, parang Buko and Everything. Yun ata yung pangalan ng... Hindi. Pero kasi hindi ko na talaga maalala yung pangalan ng restaurant. Pero kasi lahat ng putahe doon, may buko. Actually, meron silang kape doon na ang pangsabaw nila, mainit na sabaw ng buko, tapos yung gatas ata, gata. Parang ganun ata. Hindi ko na maalala yung mga in-order ko doon. Pero tanging naalala ko doon, bukod doon sa kape, syempre, ay yung pansit, pre. Meron silang pansit buko. Yung pansit buko nila ay literal na buko na tinimplahan ng pansit. Ganon talaga siya. Kasi strips nga naman eh, di ba? Nung tinikman ko yan, okay siya, masarap siya, masyado lang mabuko. Malamang, syempre, Buko and Everything nga yung pangalan ng restaurant eh, di ba? Talagang ganun yan to, no? Oo. So gagawa tayo ng version natin ng ganon, pero hindi talaga ganon na ganon. Medyo ganon lang, pero hindi talaga ganon. Malapit lang sa ganon, pero parang ganon na rin. Pero Oo. hindi talaga ganun. So parang gaganunin mo yung ganon. Oo, gaganunin ko talaga. Medyo parang ganon, malapit sa ganon eh. Oo. So pag ginanon siya, magiging ganon yun. Magiging ganon yun. Ganon? Ganon, par! Ganon yun. Kopya, di ba? Yung isa pa nating gagawin ay, nag-isip kami. Pagka tumatawa, nag-iisip ako. Aray ko. Naisip ko, ang buko ay usually strips. So ano ba yung isang bagay na parang ganon na hindi noodles, pare? Naisip namin, paksiw na pata, yung nilalagyan ng bulaklak ng saging, pre. Yung haba-habang ganon, yun yung ipapalit namin. Ngayon, magbe-benefit ba ang paksiw na pata sa buko? Hindi tayo sure dyan, pero kasi ang paksiw na pata manamis-namisa talaga yan. So kapag dinagdagan natin ng buko, nandun na rin tayo sa tamis. Nga lang, yung laman ng buko, doon natin malalaman kung babagay ba siya, di ba? Yung binakol na gagawin natin ngayon ay, paano ko ba i-explain to? Tumawag kami kay Chavi, sabi ko, Chef Chabs, paano ba ang pinikpikan? Dapat tatawagan namin siya ngayon, hindi lang makatawag kasi medyo rapi sa signal. Pero, like, Chef Chabs, paano ba ang pirikpekan? Hindi po bastos yun, putahe talaga yun. So, in-explain niya sa akin yung traditional na method na paggawa nun. And I don't think pwede pa natin gawin ngayon yun. Pero merong isang ginagawa na version kung saan
susunugin mo yung manok na ginilitan mo na. Yun yung manner of dressing niya. Hindi mo tutubigan, kundi susunugin mo yung balahibo. And in turn, masusunog yung balahibo, masusunog din yung balat niya. Tapos yun ngayon, ang ipipinikpikan mo, pero hindi na ata pinikpikan yung tawag sa kanya. I think ang tawag na ni Chavi doon ay, Wala. ano ulitin mo? Baguio chicken. Siguro contemporary take na siya doon sa traditional pinikpikan. So yun yung i-attempt nating gawin. Ba't ka tumatawa? Sorry. Wala pa, sir. I mean, may nakakatawa Wala ba? pa, Mr. Reyes. Kita mo yung pagtaas ng kilay ko, mataas pa kay Darak yan. Pa. Grabe. Magsimula na tayo, di ba? Doon muna tayo sa pinakamatagal lutuin. Pumarito tayo. Meron tayo ditong tawag dito. Caldero. Ang galing mo. Ang galing mo. Plus point sa'yo, Mr. De La Cruz. Na merong pata. Ang patang nilagay namin dito ay pata likuran, the pit from behind, pare. Oo. Gagawa nga kasi tayo ng parang paksiw na pata, 'di ba? Sa paksiw na pata, di ko alam sa bahay kasi sa amin, mas ginagamit ang pata likuran sa kadahilan ng mas marami siyang balat at buto kaysa sa laman. Kapag chinap mo kasi ang pata harapan, mukhang may komosyon nangyayari doon Kapag chinap mo kasi ang pata harapan, nagbumukha na siya laman-laman. While yung pata likuran, talagang mukhang pata pa rin siya at mas marami siyang balat. Ganun magluto si Papa. Gusto niyo gumamit ng pata harap, wala naman sigurong problema doon, di ba? Pero pata likuran, gagamitin namin dito at sinimulan ko na siyang pakuluan. Di ba siya kumukulo? Pwede natin siyang timplahan ng mga kung ano-anong bagay. Toyo. Suka. Ganito si Papa magluto, walang gisa-gisa yun Talagang rekta kulo lang yun Bawang. Actually, pag si Papa, nagluluto niya, ang bawang niya hindi naka-chop. Ang bawang niya naka-pit-pit lang. 2 piraso star anise, para hindi mapanis. Dahon ng laurel na durog-durog, dapat hindi ganyan. Paminta. Pero ang paminta nilalagay ni Papa dito, buo. Pero wala akong buo. Naku. Mali na naman. Mamaya, isa-seminar ka muna ni Papa mo. Mamaya, susuntokin kita. Tubig lang yung nilagay natin dyan. Pero kasi, matagal pa kukuluan yung pata. Alam naman natin yan, di ba? Mamaya, kapag medyo nag-reduce na siya ng konti, papalitan namin yun na sabaw ng bukoy. Papakita rin naman namin sa inyo yun. So, pakukuluin lang natin yan. Yung manok na nakuha namin ay ere. Dati, gusto ko sabihin nakahingi, kaso baka sabihin nila burao tayo Binigyan nila tayo ng manok na pinalaki nila dito. Free range, pero hindi native. Hindi native, oo. Nag-request kami, ng buraot na naman kami dito sa River Ranch, talaga alaga kami dito. Sabi namin, baka meron kayong manok na pwede na tanggalan ng kalayaan, patayin at kainin natin, di ba? Sabi nila, meron lang daw native. Pwede naman sana yung native, pero di ko sure di ba? So, yun sana yung gagawin natin, yung sinabi ko kanina, yung babalahibo, yung i-dress siya sa apoy, pero hindi ganun yung gagawin natin kasi wala nga tayo, 'di ba? So siguro wala namang problema na ito ang gamitin natin kasi sa totoo lang, baka pag pinahanap ko kayo ng manok na may balahibo pa, baka mahirap. Ito, for sure, meron niya kay Aling Meli, meron ito 'di ba? Kaya alam muna natin yan dyan. Tapos medyo umaambon, titignan muna namin kung sa malabo na namin itutuloy itong shoot na to. Yung manok natin, tira nyo sunog. Okay sa akin yan. Ngayon, di ako magmamarunong par. First time ko lang to. Di ko talaga alam. Pero sa mga references na nakita ko, sunog talaga. Ang kaso, baka majority ng sunog talaga galing sa balahibo. Di ko talaga alam Di ko talaga alam. So sabay-sabay natin matutunan, di ba? Natin yung kabila. Yan. Siguro okay na ako dito. Yan. So, medyo umuulan na at nag-worry ako sa status ng ating mga camera. So cut muna yan. Kukuha lang tayo ng bubong. Chop na natin to. Kung paano lang kayo siguro mag-chop ng pang tinola. Pag mainit ang tinola, ano tawag sa English nun? Alam namin yung sagot, para kaya ka lang unahan. Eddie Guerrero. Bakit? Kasi Latino hit. Mainit na tinola. Latino. Ay, buto agad? Wala pa. Sinunog ko lang muna. Yun na lang, kinat ni Boss Yo yung joke para hindi na kami mapilitang tumawa. May binabayaran kayo niyan para tumawa kayo. Baliktad! Kontang po yun Binabayaran kami yan para basin siya. Bahala na sila. Sila naman Kaya mo na. Meron naman. Meron na lang. Gogo! Biyak! Ang lakas ko, par! Grabe! Ang lakas ko! Uy! Ayun na. Yung ganda yung damit mo na. Wala, random campers. Random ka. Tapos, meron pang isang nilalagay dito. At yun ay... Tanglad. Mamaya. Nangunguna ka Nangunguna ka Tama ba ako? Nangunguna Tama ka pala. Sorry. Ano ba? Galing mo nakakatuwa na nagpa-participate ka sa ating content creation. Yes, Mamaya ka sa akin, ha? Ito ay smoked
meat. Ngayon, tinawagan namin si Chubby, si Baguio Mountain Man nga pala kahapon kasi humingi nga kami ng tulong dito. Sabi niya, ang gagamitin mong etag dyan, yung salted and sun-dried. Apparently, meron dalawang klaseng etag. Isa yun nga yung salted and sun-dried, isa yung smoked. And mas maganda daw gamitin yung slab. Kasi maalat daw siya at yun yung mag-flavor dito sa putahing to. Diba? Ngayon, wala tayong etag na yun, par. Wala tayo. Eto lang meron tayo. So, I guess pwede na natin gamitin ito. Ano sabi ni Chubby? Brother! Ang tawag nito eh. Brother, magpapadala kami dyan. Within 6 hours na dyan, victory liner gagamitin natin. Uy, nakakahiya naman. Ito nga pala ay from Smoink. At judging from the sticker, napakatagal na po rito sa ano namin, sa freezer namin. Hindi ko alam kung nagpalitan sila ng branding eh. Oh, yan pa rin eh. Yeah. Ito na yung kumuha na tayo ng inspiration from different cultures at gumagawa tayo ng sarili natin putahe. Yun, par, yun. And I think that's what cooking is all about. And shut the fuck up, hindi kita kausap. Sorry. Tatanong ko lang kasi, di ba hindi na nga binakol, tas di na rin pinikpikan. Oh. Ayun, wala. Ano tinawag dyan? Dirk Deacon. Favorite ni Alvin to. Ngayon, shit. Kaya pa bang i-mighty band to, par? O ducktail? Lugan. Yan. Luya. Malaki na lang kasi isa dyan nagre-reklamo kapag maliliit na magkakamala niya daw karne. Ha? Kaya natin yan dyan. Tapos, tanglad. Yan. Tapos, tulad ng bad girl, palu-paluin lang natin. Kaya natin yan dyan. Nalagyan ko na to ng patis. Anong bawa? Sibuyas. O, lagyan na rin natin ng sibuyas. Andito na tayo. Sagarin na natin. Let us maximize it. Oh, di ba? Talagang ang buhay ay perspective lang, di ba? Perspective lang. Purposely, binawasan nga natin ng sabaw yan kasi lalagyan nga natin ng sabaw ng buko. Ngayon, ito yung ating buko. Tatagayin ko na kasi marunong ako. Apparently, hindi pala ako marunong. Marunong ka, Bin? Try mo. Marunong ka ata magbuko eh. Midi, ikaw, marunong ka? Yo! Apply lang ako work. Yan. Ay, hindi sir, hindi marunong yan. Wala pala sa atin marunong magbiyak ng buko. Eh, paano yan? Bahala ako dyan. Una nga, Kas. I got you, Kas. Ay, talaga? Ano ba yun? Bata ako. Oh, para ito napapad ko sa Itbulaga dati, si Buko Man, yung inaangat yung buko. Ay, Buko King. Oh, George, kailangan mo na yung sabaw. Kaya ba akong bigyan ng maliit na butas? Got you, Kas. Oh. Maraming salamat sa bagong biyak na buko. Nagsahod din, Lods, ha? Sa'yo na buuin mo lang. Ayoko na. Maganda talaga to, yung buko, mamaya pa ilalagay. Pero pinabuksan ko lang din para inumin ko. Pero maglalagay pa rin tayo mamaya talaga. Isa lang muna kasi, para humihina yung lasa niya mentras pinapakuluan. Ganun yung nangyayari. Eh gusto nga natin, makuha yung sweetness niya, di ba? Pakukuluan na lang muna namin to, tapos malamang pagbalik nyo dito, madilim na. So, medyo may kalambutan. There's a little bit of tenderness. Tansya ko mga 15-20 minutes, pwede na yan, pare. Ngayon, yung ating, di ko alam kung anong tawag dito, silabawan na lang. Yung pinaghalo natin parang binakul at pinikpikan, ayan. Kanina pa actually kumukulo yan, and ayokong maging corn chicken, so medyo hiniraan natin ng konti, di ba? Sarap! Par! Okay na ako dyan. Ngayon, may kulang pa tayo dyan. BM? Bukuman? Kailangan ko ng kayod. Ay, hindi. Yung, basta, biyakan mo ko, baby. So, lagyan natin na sabaw ng buko. Uy. Biyak. Hindi, biyak ng buko, ha? Yun! Sayote. Yan na natin dyan. Ano? Alam ba alamat ng sayote? Hindi. Kwento mo sa amin, alamat na sayote. Ito nga tinatanong ko eh. Hindi, parang alam ko, pero gusto ko sa'yo manggaling para may kulay. Masira pangalan. Hindi, ang alamat ng sayote, may nawawalang prutas dati. Tapos tinanong niya, sayote? Siguro yung taong nakaisip doon at nilagay sa talagang tinype niya o sinulat niya. Siguro taon-taon siya sa sarili niya, no? Nung sinulat niya yan. Kailangan malaman to ng buong mundo. Lumaki ako sa mundo na ang tinola namin ay sayote ang nilalagay. Uy! Lagay ng kulay. Tanga pala ng mama mo naglalagay ng prutas sa ulam nyo Noong nagluto ako gamit sayote, ang tamis ng sabaw. Ngayon, papaya. Pero take note hilaw yung papaya na yun hindi orange yun hindi orange. Parang ang dating sa akin, mamili ka na lang. Gusto mo ba na medyo manamis-namis na tinola? Kung gusto mo, lagay ka ng papaya. Diba? Sarap. Yun. What you gonna do, Kas? Ating nga! Si George, ito, kwento natin. Si George lagi sinasabi yan, mindlessly, what you gonna do, cuz? Parang catchphrase niya yun Magpapasok sa office. Oo. Ngayon, yung anak ko, kakagising lang. Agising lang. Ayan, bababa siya. Bababa. Init ulo, kakagising lang .
Baba siya, kinulit nito. What you gonna do, cuz? What you gonna do, cuz? Nabwisit yung anak ko. Nothing nga! Nothing! Nagigising ko lang. I just woke up, nothing nga! So, dahil simmering na lang yung dalawa, pwede na tayong magsimula sa ating pansit buko. Pare, lagyan natin yung manok. Ang dami naman masyado nito. Lipat natin dito, mukhang mas malakas dito eh, diba? Timplahan natin yan, par. Simple lang muna. Nor, liquid seasoning, syempre. Baka naman. Hindi na. Kaibigan namin yan, Nor. Pamilya na kami ng Nor, diba? Nor. Sa kanya pala. Sa kanya pala. Gusto nyo March, April. Kinuha siyo. Pag di nyo ako kinuha, problema nyo na yun. Alam ko po lalabas po ito sa vlog na to, pero gusto ko lang po sabihin na lahat po ng opinion at ginagawa niyo, wala pong kinalaman ng Ninong Ray doon. Siyo po ay siyo at si Ninong Ray po ay si Ninong Ray. Yes. Yan, getting there. Tapos asukal, brown sugar, parang ilagay natin. Yan. Dahil wala nga tayong bulaklak ng saging, ito nga yung tulad din sinabi ko kanina, buko ang gagamitin natin dyan, par. Yan. Cornstarch and water mixture. Yan. Hintayin na lang natin kumulo yan, tapos adjust natin timpla. Ngayon yung manok natin. Yan. Lagyan natin ng gulay. Medyo naparami rin yung gulay ng konti. Ako ang naghiwa. Yan. 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 Pero dahil hindi masyado malakas yung apoy natin, pakuluin na natin yung sabaw natin. At eto yun, par. Sabaw ng buko. Sa pansit, di ba? Parang pakiramdam ko, uminom ako sa planggana ng plancha. Ay, ng laba. Sweet pantotkan? Sorry kung mas marami gulay Ganun lang siguro talaga kaming magpansit. Kung hindi kayo gayon, huwag kayo magalit sa akin, di ba? Meron pa ba tayong kakayurin? Meron pa? Problem, cuz. Ay, thank you, cuz! Thank you, cuz! Lagyan natin yan dyan. Oo, di ba? Malalaman natin kung ano lasa yan. Yung buko, talagang ginawa ko lang siyang sahog para siyang gulay. Hindi natin siya gagawin tulad nung kung paano ginawa dun sa sa restaurant na nakainan ko. Ay, hindi ko sinasabing hindi siya masarap. Hindi yung sinasabi ko. Pero ang sinasabi ko, to my preference, baka masarap na may konting carbs. Alam mo yun? Yeah, medyo malapot-lapot na yung sabaw na yan. Mawawala mamaya yan. Tapos lagyan pa natin ng buko. Kasi meron pala akong buko doon na hindi ko pinakayod kay George. Akin pala talaga yun. So okay na tayo. Ito na yung binakol natin. Ito na yung pansit natin. At ito na yung pata natin. So wala na tayo ibang kailangan gawin kundi mag-plating, pare. Gawin na natin yan. Wait lang, bago pala tayo mag-plating. Breaking news, wala palang sinaing. Lagay na rin natin to dito. Yan, sa ano natin, paksiw natin. Ayan, promise, plating na. Totoo yan. So meron kaming kanin po dito. Fried rice po yan, hindi po yan totong. Fried rice to. Wala nakakasunog ng kanin dito, wala. Tsaka kung meron man, hindi ako yun. Anyway, kita mo pa rin yung buko niya, para at tinan mo yan. Saucy yan. Hindi yan dry na pansit. Yun ang ayoko. Ano, kumakain ako maalat na alambre. Ayoko nun. Plating pa natin sa buko, di ba? Ako rin nakaisip niyan. Thank you, George. Simple lang. Crispy garlic. Uy. Tapos konting bausa. Yung kalaban ni Mario. Bausa, kalaban ni Mario. Hindi ba kayo natawa? Ito masarap higupin, pero ang lamig. Oh. Mukha lang ako nagmamantika, pero malamig talaga, di ba? Puro ano. Etag. Hindi ko alam kung etag talaga. Smoked meat. Para kay Alvin. Ay, ito para kay Alvin talaga, oh. Ayan na. At ito na, pare, ang ating buko sa ulam. 3 ways. So, ano pa bang kailangan natin gawin? Tikman na natin yan bago tuluyang lumakas ang ulat at maging unli sabaw tayo dito, pare. Alam na mga kaibigan ko dito, matamis ako magtimpla. Kung bakit, ang parehas mong parents ko ay Bisaya. Ganun sila, the land of humba. Matamis magtimpla. Yun ang sabi nila sa akin. Diba? Ngayon, nung bata ako, tinuruan ako ng tatay ko na magtango. Pero sa labas nun, tinuruan ako ng nanay ko na maglagay ng yung corn syrup, karo corn syrup, nilalagay yun sa pansit canton yun. Ako kaya ginagawa ni mama yan. Ngayon, eventually, nakalakahan ko yung manamis-namis na pansit. Wala akong nilagay na asukal, pero manamis-namis siya dahil sa buko. Tama. Very good, Mr. Rio.
Noodles natin, alam naman natin texture ng noodles. Ano mo yan, makakagat mo na without resistance yan. Ang buko natin, may konting lutong. Lalo na dahil ginamit namin yung pang-salad, yung malakanin, di ba? And I suggest yun din yung gawin nyo kasi yung malauhog, yak yan, di ba? Hindi, yung malauhog, ano yan, nalulusaw lang yan sa init, di ba? Okay siya sa akin, pero para mapatunayan, sir, yung bagong cameraman. Mapa, nandito na kayo ni Ray. Huwag kang kabahan, ako lang to. Di ba sabi ko sa'yo kagabi? Ito po ba yung papasikating kita, Iha Ito na yun, Foundation? ito na yun. Yan lang pala magpapa-oo sa'yo. Di ba? Sarap. Ang tamis. Ang tamis, di ba? Lasa mo yung sabaw ng buko. Ngayon, eto tanong ko sa'yo, Mr. Rio. Kumakain ka ba ng matamis sa pansit? Oo naman. Oh, so okay sa'yo. Okay sa akin. Okay sa'yo. O, try mo yung manok. Try mo yung manok. Hello. deserve this. Okay lang yan. 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 Ba't umihigpit ko yung hawak niya? Hindi kasi naiiyak eh. Okay na Naiiyak po. ka. Okay na? Okay na. Sige na. Balik ka na doon. Mag-camera ka na uli. Tira-tira ka na uli. Tira-tira ka na uli. Oh, camera. Ha? Camera. So natuwa naman yung bago nating staff dito. Oh, didiretso pa sa ilog. Ganun diretso sa ilog. Malalaglag. Ako hindi nyo matripan sa inyo, maiintindihan ko. Hindi naman talaga tayo saray na nilalagay sa savory applications yung mga gantong bagay, di ba? Pero at least para sa akin, pasado siya. Next pare na dapat pala ito ang inuna ko para mainit-init pa. Yung ating sabaw. Pag nagbibinakol kami sa bahay, nang sabay-sabay, medyo... Ito, tinutulungan nyo ako, di ba, magbinakol? Kasi pamilya, tulong-tulong tayo, di ba? Medyo masyadong matamis. Ngayon, eto, tamang-tama siya. Lalo ngayon, gabi, malamig, medyo umuulan at anli na yung sabaw natin. Okay siya, pre. Ang sarap niya higupin. Andun yung luya, andun yung tanglad, andun yung manok. Ang hindi ko nalalasahan dito is yung smoked meat natin. Ngayon, eto siguro ang tanong dyan. Sunog na sunog yung manok kanina. Lasa bang sunog yung sabaw? Abay, hindi ho. Para patunayan, Alvin, lika dito. Halika. Para hindi na ako maalibad-barad sa'yo. Yan. Okay. Madali ka pong pala kausap eh. naman. Higupin mo na. Higupin mo yung sabaw. Sabaw lang! Magkukuha ka na ng karne. Pero sige, kuha ka na. Okay yun. Sarap. Hawak talaga sa bemo. Sorry. Hindi siya offensive na pagkain in the sense na, lol, kakanood mo ng Ninong Ryan, mong pinagluluto, puro kalukuhan. hindi ganon. Kasi aminin natin, minsan, marami tayong ginagawa talagang, siguro sa ano ng iba, pawang katarantaduan lang talaga. Alam mo yon. Pero ang totoo naman yan, pagka hindi maganda, nag-eksperimento kayo kasama kami. Ngayon, kapag hindi maganda yung resulta, sinasabi naman namin, nagiging honest kami. Pare, di ba? Hindi kami nagsisinungaling dito, di ba? Eto, it works. Hindi siya masyado malayo sa nakasanayan natin. Siguro kapag pinatikim mo to sa lola mong 85 years nang humihigop ng binakol. Ay, by golly, binakol nga inaanak, di ba? Ay, apo pala. Check natin yung laman. Yung laman natin, picho, alam naman natin ang lasa ng picho sa tinola. Hindi na ako magugulat dito, di ba? Sabi natin sabaw. Ang sarap! Nagulat ako, pre. Kasi, malasa. Yan, ito yung smoked meat natin eh. Sarap. Pero hindi ko alam kung konti ba yung nilagay ko. Pero medyo mahina siya eh. Mahina yung lasa niya. Pero siguro, mali na hanapin mo yung lasa ng bawat isang ingredient sa isang dish na nag-harmonize together. Kasi kapag ang ingredients mo ay nag-harmonize together, magkakaroon niya ng panibagong lasa mula sa iba-ibang instrument. Parang ano yan? Ang tawag doon, symphony. Last, dun sa ating, anong tawag mo rin eh? Paksiw na pata na merong buko. Mama, don't jiggle. It folds. Ang lambot niyan, par. Ay, ano yan? Jelly Ace, ha? Okay, sir. Ang baboy, pakuluan mo, palambutin mo na maayos, lagyan mo ng asin, masarap yan. By default, masarap ang baboy. Parang napanood ko to sa podcast ni Joe Rogan, tsaka ni Sunny Sons, Best Ever Food Review Show. Pansin daw ni Sunny, cultures all over the world kasi nakapag-travel na siya ng matindi, di ba? Kapag baka ang niluluto, ang dami pang nilalagay na palamuti except sa steak. Pero samantalang ang baboy, basta ilagay mo yan sa isang kaldero, pakuluan mo, asnan mo, yun na yun usually. May konti lang na nilalagay. So, talagang by default, mas masarap ang baboy, di ba? At mag-a-agree ang asawa ko dyan. Ano yan, mami? Ba't may buko yung paksiw na pata nila? Bubo ba sila? Yun yung sasabihin ng anak mo, di ba? It works. Kasi, ang pinalit dito ay yung ano yan pre? Bulaklak ng saging na medyo may kunat din. Alam mo yun, may bite siya eh. Hindi naman siya mushy na gulay eh. And gumagana siya para dito. Ngayon, eto ang problema ko. Gumagana siya, yes. Okay siya, yes. Pero, masarap ba siya? Kapalit-palit ba
yung bulaklak ng saging para sa buko, alam mo yun, mag-improve yung dish. Hindi ko masabing ganun eh. Ito niluto namin ay masarap na paksiw na pata, pero hindi ko masabi na masarap na paksiw na pata na may buko. Para patunayan, oy, tutok ka ng tutok ka, tara dito. Masarap pa ka kanina? Masarap pa ka kagabi? Ha? Dali mo. Dali mo? Dali kita. Dali mo. Dali ko? Sarap? Legit. Okay sa'yo? Okay sa'yo? Masarap. Nalasahan mo yung buko. Hindi. That's exactly the point. Hindi natin malasahan yung buko. Pwede ka nang umupo. Maraming salamat. Enjoy ka? Mamaya uli, ha? Ha? Oo, sir, ang bala. Lagyan ko mantika. Naging honest siya nung tinanong na nalalasahan mo yung buko. Hindi. Siguro kasi mild masyado ang lasa ng buko. At na-cover up siya nung toyo, suka, kung ano, star anise na nilagay natin dyan. And yung lasa din ng baboy natin. Admittedly, kung yung lasa lang ng baboy, papalitan ang dadagdagan mo. Sabaw ng buko, it might work. Siguro sabihin nyo, bakit din sa kabila? Meron din namang strong flavors yan like oyster sauce nor liquid seasoning. Totoo yun. Pero yung tamis niya kasi, parang iba yung tamis ng asukal sa tamis nung buko juice. And honestly, wala akong nilagay na asukal dito. Naging enough na sabaw na nilagay natin dito para patamisin siya. Siguro, marami lang talaga yung sabaw na nailagay ko. Ngayon nga, may sarsa pa rin. Para sa iba siguro, mami na yan, di ba? Ano ang ating conclusion? Gagana ang laman ng buko at sabaw ng buko kung ilalagay mo siya sa mga mildly flavored items. Tulad nito, kahit sabihin mong binigyan natin ng high heat flavor na nanggaling doon sa, hindi ba sa pag-iihaw pagsunog ng manok natin, present yung sabaw ng buko. Ang luya, dahil niluto natin sa ganyan, ang luya naman matapang lang yan kapag nakagat mo at saka ginawa mo sa labat. Pero kapag nasa tinola, mild lang naman yan. Kumbaga wala ditong flavors na talagang nananapak. Sa labas ito, mga niluto natin dito at sa paborito natin gawin, ang binakol, ano pa ang pwedeng paglagyan tingin nyo ng sabaw ng buko at laman ng buko? Go! Sisig. Sir. Yes, Mr. Ramos? Bulalo pwede. Ha? Yan ang mga gusto kong sagot. Ha? Yan ang mga gusto kong sagot. Hindi yung may maibuka lang. Ha? Ha? Sir, meron na ako, sir. Ano? Bobbies. Yes, Mr. Reynera. Para may gusto kong sabihin. Sa tahong po, sa tahong. Sa tahong! Buko sa tahong! Sir, ano po? Dinakdakan. Bububuhay yan. Bakit ba ako nag-teacher? Bakit ba ako nag-teacher? Sir, last na pa, sir. Ano yun? Banana cue po. So dito na lang ako magtuturo sa side ng klase na to. Dito na lang. Kasi nung kaklase niya eh. Diba? Sir, hindi po kasi ako estudyante dito, sir. Susundo lang po ako ng anak ko, sir. Kung pala kanina, 4 na taong ka na nandito ha. Ako, sir, susunduin ko lang anak ko sa ano, sir. Ang tinutukoy mong tahong, yung luya lang. Para tinolang tahong, tubig lang. Pwede yun. Alimango kaya, alabos. Pwede rin yun. At pwede rin sa halabos na hipon. Kasi ang crabs at hipon ay may natural na tamis. Yan ang mga gusto kong sagot, ha? Ganyan ang mga gusto kong sagot. Hindi yung katulad nung isa dyan, ha? Basta yung himena. Yung himena. Oo, narekta ko na. Sir, sinigang po, sir. Ay, pwede. Hindi pwede. Hindi. Sir, ayaw mo lang, sir, eh. Tama ako, sir, eh. Hindi ka gana, pangit, di masarap. Para si Mr. De La Cruz, sir, may gusto mong sabi. Ano? Sinigang. Pwede! Sir, Kasi sagot ko yun, eh. kasi kung iisipin mo, kung igagana sa Sir, sagot ko sinigang, yun. gagana sa sinigang. Kasi kung isipin mo, kung ano lang naman yung protina, yung laylasin, tapos may asim lang. Sir, pininyahang manok, sir. Pininya. Buko ka eh. Pininya, tapos may buko. Salad. Pero gusto ko yung performance itong class na to. Gusto ko talaga. Maraming salamat, class. And maraming salamat sa mga inaanak ko. At sana nag-enjoy kayo sa episode to. Kung meron pa kayong naiisip na pwedeng paglagyan ng sabaw at laman ng buko, comment nyo sa baba o kaya itry nyo tapos tag nyo ako sa lahat ng social media ko. And kung hindi ka pa nakasubscribe, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Diba? I-click mo na yung subscribe. Meron akong nabasang comment kahapon. Hanapin mo yung comment na tapos ilagay mo dito ngayon. Oh, yan. Pak! Ilagay mo. Hawak ko yung comment. Sabi niya doon, hala, since pandemic pa ako nanonood kay Ninuray, di ba lang ako nakasubscribe? Yan ang sinasabi ko. That's what I'm saying. May taon ko na. Yan ang sinasabi ko. Baka nakakalimutan nyo lang mag-subscribe. Kasi ako, nakakalimutan ko. Ako, kay Kong TV, 5 taon na pala ako hindi nakasubscribe. Alam mo yun, pero lagi ako nanonood. Diba? Lagi ako nanonood. So, si ay, nakasubscribe ako dyan. Tama. Nakasubscribe ako dyan kayo, diba? Dapat lang. Dapat lang, diba? Yan. Kung di ba kayo nakasubscribe kayo, subscribe kayo. Yan. Gusto lang ba siyo? Please like, comment. Ay. Ay. Sorry. Diba?
Sorry, sir. Oh, go. Ano, invite mo sila yo. Please like, comment, and subscribe to my channel, which is YOW, and also please like, comment, and subscribe Pencil Box Studios. Peace out. Anyway, maraming salamat mga inanak. I love you. Sana nag-enjoy kayo. And please, subscribe kayo, manood kayo. Alam kong kilala siyo. Ang dinagdag niya dito sa vlog na to ay face value. Alam naman natin na parang alat na alat kayo sa itsura ko. Adjust siyo, para kumbaga maging maging pipino sa gitna ng liempo. Alam mo yon, parang ganon. Palette cleanser. Maraming salamat. I love you all. Kami ay kakain na.